Isa may tiyong sandali sa buhay ng isang lalaki kung saan kailangan niyang pumili. Hahabol ba siya sa bawat maling kwento tungkol sa kanya? O hahayaang ang katahimikan ang maging sagot niya? Kapag pinakikinggan mo ang sinasabi ng mundo tungkol sa iyo, mapapansin mong may sandaling parang nawawala ka sa sarili. Dahil sa bawat maling kwento, bawat chismis, bawat interpretasyong iba sa totoo, nagkakaroon ng tukso na ipaliwanag ang lahat. Sabihin ang panig mo, ayusin ang narrative. Patunayang hindi ikaw ang sinasabi nila. Pero may uri ng lalaki na hindi naglalaro sa ganitong mundo. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil alam niyang may kapalit ang bawat paliwanag, kapalit na hindi niya kayang ibigay. Ang tinatawag nating lalaking sigma ay hindi nagtatanggol ng reputasyon. Ang pinoprotektahan niya ay ang kanyang kalayaan, ang tahimik na espasyong hindi kayang pasukin ng opinyon ng iba. At dito nagsisimula ang mas malalim na aral. Kapag hinabol mo ang kwento, binigay mo na ang kapangyarihan. Kapag pinabayaan mo ito, bumabalik ang kontrol sa'yo. Ngayon, dadaanan natin ang 10 dahilan kung bakit hinahayaan ng isang Sigma male ang mga tao na mali ang paghatol sa kanya at bakit sa katahimikan tumitibay ang kanyang lakas. Part 1. Hindi na siya umaasa na magbabago ang isip ng mga taong ayaw makaintindi. Sa paglipas ng panahon, napagtanto niya ang katotohanang pilit, iniiwasan ng karamihan. Ang taong desidido ng mali ka ay hindi naaabot ng paliwanag. Kahit gaano kalinaw, kahit gaano katapat, may mga taong paulit-ulit na huhubog ng kwento batay sa sariling bias. Noong mas bata siya, sinubukan pa niya, ayusin ang gulo, ipaliwanag ang sarili, linawin ang motibo. Pero natutunan niya ang pattern, hindi tumatama ang katotohanan sa pusong sarado. Hindi mo maililigtas ang isang tao mula sa kwentong ginagamit niyang panangga sa ego niya. Kaya tumigil siya sa pagsusumikap na baguhin ang isip ng taong hindi naman nakikinig. Part 2. Mas mahalaga sa kanya ang lakas kaysa sa imahe. Kapag inuuna mo ang impresyon ng iba, mapapagod ka. Kailangan mong bantayan bawat salita, bawat kilos, bawat maling interpretasyon. Pero nakita ng Sigma ang isang bagay. Mas nauubos ang lakas sa pag-aayos ng tingin ng iba kaysa sa pagbuo ng sariling buhay. Kaya hindi niya hinahabol ang chismis. Hindi niya sinasagot ang haka-haka. Hindi niya binibigyan ng atensyon ang bulong ng mga taong walang ambag sa direksyon niya. Ang katahimikan niya ay paraan para iipon ang enerhiya para sa totoong laban. Part 3. Ang maling paghatol ay nagpapakita kung sino ang tunay na nakakaintindi. Sa oras na manahimik siya, may nangyayaring hindi napapansin ng marami. Lumilikha ang katahimikan ng distansya. Pumapasok ang ingay, oo, pero unti-unting natitira ang malinaw na nakamasid. Yung mga talagang obserbador, napapansin nila ang biglang hindi tugma ang sabi-sabi sa nakikita nilang pag-uugali. Yung mga umasal lang sa chismis, hindi nila napapansin ang pattern dahil hindi naman sila tumitingin. Sa paglipas ng panahon, lumalabas kung sino ang may sariling pag-iisip at kung sino ang naglalakad lang gamit ang isip ng iba. Part 4. Alam niyang ang depensa ay nagbibigay ng kapangyarihan sa publiko. Kapag nagdepensa ka, parang sinasabi mong may hawak kang kapangyarihan sa kung sino ako at ayaw na ayaw itong pinapayagan ng isang Sigma. Dahil alam niyang ang opinyon ng gaano man karaming tao ay hindi sapat para sukatin ang isang buhay na binuo ng disiplina at katahimikan. Ang bawat paliwanag ay nagiging negosasyon. Ang bawat paglilinaw ay nagiging paghingi ng permiso. Kaya lumalabas siya sa korte ng opinyon. Hindi dahil takot siya sa hatol, kundi dahil wala naman talagang hurado na may kakayahang husgahan ang pinaghirapan niyang buuin. Part 5. Ang maling kwento ay nag-aalis ng maling tao nang hindi siya kumikilos. May mga taong lumalapit sa iyo dahil sa tingin nila may makukuha sila. Kumpanya, pagkakataon, benepisyo. Pero kapag kumalat ang kwentong hindi ka nais-nais,
Napapansin niyang may kusang lumalayo hindi dahil alam nila ang totoo kundi dahil hindi nila nakuha ang imaheng inaasahan nilang pakinabangan. Hindi niya sila hinahabol, hindi niya inaayos ang tingin nila, hinahayaan niya silang umatras dahil iyon ang pinakadiing paraan para makita ang tunay na intensyon nila. Part 6, natanggap niya na hindi kailangan maunawaan ng lahat. Sa simula ng buhay, gusto nating ipaliwanag ang sarili para hindi tayo maiwan o ma-disjudge. Pero darating ang araw na mapapansin mong hindi posible ang pangkalahatang pag-unawa. At higit pa rito, hindi naman talaga kailangan ng lahat na maintindihan ka. Ang mahalaga ay maunawaan ka ng iilang tama, yung mga nakatingin sa gawa, hindi sa chismis, yung may tiyagang magmasid bago humusga. Kapag naunawaan ng Sigma ito, unti-unting nawawala ang pangangailangan niyang magpaliwanag. Part 7, tiwala siya na ang oras ang magpapakita ng katotohanan. Ang maling kwento ay mabilis mabuo at mabilis mabura, pero ang consistent na pag-uugali ay mabagal pero matatag. Alam niya na kahit anong paliwanag ay panandalian lang, pero ang pattern ng buhay niya, iyon ang tunay na testamento. Kaya hinahayaan niya ang taon ang magsalita para sa kanya. Ang reputasyon na pinanday ng panahon ay mas totoo kaysa reputasyon na ipinaglaban sa salita. Part 8, naiintindihan niyang ang karamihan ay pipili ng ginhawa kaysa sa katotohanan. Ang totoo ay mabigat. Ang totoo ay nakakagambala. Kapag itinama mo ang maling paghatol, pinipilit mong kalugin ang paniniwalang komportable na sa tao. At maraming tao ang mas pipiliing hawakan ang mali kaysa pakinggan ang tamang naghahamon sa kanila. Kaya hindi niya inaabala ang sarili doon, hindi dahil sabang siya, kundi dahil alam niyang hindi niya kontrolado ang kahandaan ng iba na makita ang tama. Part 9, hindi na reaksyon ang bumubuo sa kanyang pagkatao. Dati, ang maling pagtingin sa kanya ay nakakapagpasiklab ng galit o pagnanais na patunayan ang sarili. Pero habang lumalalim ang pag-unawa niya, natutunan niyang hindi dapat nakatali ang identidad sa opinyon ng iba. Hindi na siya nabubuhay para i-correct ang narrative. Nabubuhay siya ayon sa direksyong siya mismo ang pumili. Ang panlabas na ingay ay nawalan ng kakayahang idikta ang susunod niyang kilos. Part 10, nauunawa niyang ang katahimikan ay isang anyo ng kapangyarihan. Kapag tumigil ka sa pag-react, nagbabago ang dynamics. Walang mahawakan ang taong gustong mangmanipula. Walang leverage ang gustong mag-trigger. Ang katahimikan ay hindi pag-urong. Ito ay pag-angat sa posisyong hindi kayang kontrolin ng emosyon, chismis o galit ng iba. Ang taong hindi mo kayang guluhin ay hindi mo kayang ilihis. Ending. Hinahayaan ng Sigma male ang maling kwento, hindi dahil pabaya siya sa reputasyon, kundi dahil inuuna niya ang bagay na mas mahalaga, ang malayang pamumuhay. Alam niyang may kwento palaging umiikot tungkol sa bawat tao, pero ang tanong ay, ikaw ba ang huhabol dito o hahayaan mong mamuhay ka ng lampas dito? Ang Sigma ay pumipili ng paglago, hindi depensa. Pumipili siya ng katahimikan, hindi paghabol. At sa pagpili niyang iyon, nagiging imposible siyang kontrolin. Kapag hindi mo na kailangan ang pag-unawa ng lahat, doon ka nagiging pinakamalakas.